solar or galing sa araw. Kahit sabihin natin fossil fuel yan, galing pa rin sa araw yan. Kasi syempre, para ma-burn mo para magkaroon ka ng fossil fuel, kailangan mo muna siyang i-decompose sa lupa. So, without the sun, ang Earth natin is negative 240 degrees Celsius. So, kaya niyo pa mabuhay sa negative 240 degrees Celsius. Yes, sir. So, try natin sa inyo. Oo, madam. Oo, try natin sa'yo. Pag nabuhay ka, di maganda. Meron ng future yung tao. Pag hindi, di okay din. Okay. 1% or the remaining 1%, gumagamit tayo ng non-renewable energy sources. So, yung energy resources natin, pag pinuntahan natin doon, ito yung mga yon: solar, wind, falling, flowing of water, biomass. Non-renewable, yung mga fossil fuels natin, and nuclear power. Saan natin madalas ginagamit ang energy natin? Industrial, domestic. Pag sinabi mo domestic, residential yan, or farming, and transportation. And take note, electricity is not an energy source. Electricity is the byproduct of your energy source. And kahit ano mangyari, you do not violate these two. No violation. First law and second law of thermodynamics. Hindi pwedeng ma-violate yan. Ibig sabihin, hindi pwede mag-produce si Sally ng 100 watts na power kung hindi na 1 watt. It's always higher power para ka magkaroon ng lower output. Hindi pwede mangyari yung higher then masyado. Pag nagawa niyo yun, sabihan niyo ako, yayaman tayo lahat. Pag nagawa niyo yun. Pero kahit ano mangyari, theoretically speaking, hindi nagkakatotoo yan. So, kung may makita kayo mga YouTube videos niya, huwag nyo na lang yung for-views na. Same is true with perpetual energy. Perpetual energy. Pag may naniwala sa inyo kahit isa, huwag na kayo mag-iing, huwag na kayo mag-engineering. Yung general, huwag na kayo. Kasi walang perpetual energy dahil pupunta tayo dito sa kasunod. Second law. Second law, ano nangyayari? Pag nagko-convert ka, it's already in a lower state. Nag-reduce yan. So, kahit paikot-ikutin mo yan, lalong bababa yung output. So, remember the two laws kasi yan yung principle na susundin nyo. So, pag nagpasa kayo ng design project, especially chapter 3, at pag may nakita kong efficiency dyan na lumagpas na 100%, papato ko sa inyo lahat yan. Imposible yung mangyari. Walang ganun na efficient tayo, ha? So, possible yan. So, we could see here na mababa yung renewable energy natin. It's only around 9%. So, nagde-develop ang different countries na tinatawag nilang energy policy para mapataas natin yung production ng renewable energy mo. So, different countries have their different renewable energy plans. So, sa Pilipinas, basahin nyo lang yung BOE. Makikita nyo sa BOE website yung energy plan natin. So, mapapansin nyo na nag-shift tayo papuntang renewable. Pero nakalagay doon na in the transition, gagamit tayo ng natural gas. So far, natural gas hindi gamit natin kasi mahirap magtayo agad na renewable. Walang nakalagay sa energy plan natin tungkol sa nuclear. Pero yun nga, okay lang yun. Different countries, ganun rin mga
hindi maging dependent sa fossil fuels. Okay. And when you do the site projects or your design, you need to remember, you need to evaluate them for their benefits and costs. Kaya tayo nagkakaroon ng trade-off. Dahil hindi porke sinabi na ni Bebing na gusto niya is wind turbine na yung itatayo natin doon sa area na yun. Kahit sabihin ni Sedi na mas maganda yung PV, hindi natin pwedeng sabihin yun na talaga. Kailangan mo i-check yung benefits and cost niya before you finalize something. Additionally, you also need to consider environmental costs. Iba ang environmental cost ng hydroelectricity kesa sa wind turbine. So for that case, na-develop yung ating program regarding energy efficiency. Kasi maraming mga nawo-waste na energy, specifically sa fuel vehicles, furnaces, or insulated buildings. And these are the common energy waster: incandescent lights, nuclear power, cars, or homes. So from that case, we want to minimize. Ang gusto natin gawin is do more with less amount. So we could see here kung ano yung production natin. So 5% now, 20 to 25%, and so on. So we want to do more with less energy, but not with less efficiency. Take note, pagkaiba ang efficiency sa sinasabi natin do more with less. Ang ibig sabihin na sa 10 watts, kailangan pwede na tayo magpailaw at magpaandar ng electric. Hindi para sinasabi. Pero pag sinabi kong efficiency, kung 10 watts yung ginamit mo, dapat yung kinuha mo mga 15 watts or almost 10 watts lang. Hindi pwede na 100 watts yung kinuha mo. Ibig sabihin, pababa yung efficiency. So take note, magkaiba yung efficiency sa do more with less na sinasabi natin. Okay. So how do we improve efficiency? So ang common is gagamit ka ng mas magandang electric motors. Sabihin natin yung aircon mo na 10 years na, palitan nyo na. Gamitan nyo na ng bagong aircon. Kasi take note na pag pinipilit nyo gamitin yung mga lumang aircon pa rin, mas mababang efficiency niya, mas magastos siya. Sabihin natin, originally yung aircon mo is 1 horsepower na kaya ang 60 degrees Celsius. Ngayon, dahil sobrang luman na yung aircon, yung 1 horsepower mo hindi 60 degrees Celsius. Nasa 23 degrees Celsius na. So we could see na already yung degradation of the process. So if you could change it as much as possible, baguhin natin. Magamit ka na rin ng high efficiency lighting. So, kaya nga sa illumination design nyo, di ba? If you remember, check nyo yung lux nyo at saka yung lumens natin. Kasi, kailangan natin ng mas makakatipid natin. LED lights, ay sabihin natin mas mababa ang output niyan, mas mataas, mas mababa yung kanyang output power, mas magataas yung kanyang lux or lumens kumpara sa incandescent lights. So, kailangan nyo tingnan rin yun. Or let's say, yung mga kotse, ito yung nagiging problem, kaya yung sa transport strike is pinoproblema natin. Dahil, very old na yung mga engines ng mga jeepney natin na iba. So, aside from it causes pollution, mas maraming consumption yun. Hindi lang tama kasi yung rule of installation or yung process kaya nagkakaroon ng mga rally or mga strikes. I think yun lang naman yung misconception doon. Kung may proper communication, hindi naman magkakaroon ng problem doon. Or gamit ka na lang ng alternative na vehicles.
Sabihin natin, instead of using fuel type na cars, gamit kang electric cars or hybrid. Or kung going further, instead na magmotor ka papuntang TIP, pag-bike ka na lang or even wala naman dito. Sa ibang bansa, importante ang insulation. Kasi medyo malamig doon, so kung hindi maayos yung insulation system nila, additional heat consumption yun. Lastly, yung mga leaking ng plugs. So ito yung mga ways to improve efficiency. So one important thing na nangyari sa development nito is yung fuel cell cars. Nag-develop tayo ng mga hybrid cars na hindi umaasa sa fuel or purely sa battery niya. Ngayon, may mga fuel cells na tayo. So instead of using ordinary lithium-ion, pinalitan natin ng fuel cell. At the same time, yung fuel cell na to, pwede mo rin siyang gamitin para sa pag-andar ng kotse. So hindi ka na aasa doon sa gas. Ngayon, sa fuel cell ka na lang. Or pwede namang hybrid na pinagsama mo lang. Okay. So yun. Kaya ka nagkaroon nun kasi may revolution sa hydrogen. Ang hydrogen is ang pinaka-abundant na element sa buong universe. Hindi lang sa mundo, sa buong universe ang pinag-uusapan natin. Ang araw, specifically, is malaki ang percentage ng hydrogen. So, hydrogen is one of the ways para magkaroon ka ng maayos na fuel cell. So, kailangan mo lang ng tubig. Split mo lang yung H2O into hydrogen and oxygen. Yung oxygen, yung gagawin natin steam, yun yung magiging cause, kaya walang masyado natural gas. Or let's say, greenhouse gases. So, there are trade-offs. Siyempre, mahirap hanapin sa nature yan. Kailangan mo mag-produce ng fuel. Negative. Walang distribution sa place and excessive leak pwedeng magkaroon ng effect sa ozone. Pero advantage is very many. Kaya, dine-develop ang hydrogen. And with those different changes sa renewable energy and storage, nagkaroon tayo ng tinatawag natin age of decentralized micropower. Dati, ang power system natin, simple lang. May generation ka, may transmission ka, may distribution ka. Kaya ang power system mo, pwede na yung bahay ko, nagkaroon na sa utility system. Pwede na yung transmission system mo or substation mo lang yan ng mga battery. So, kung nangyari yung mga ganong cases, nagkaroon na tayo tinatawag natin microgrids or micropower. So, with that, decentralize na natin yung power system mo, hindi ka na umaasa sa malaking power plant. So, hopefully, aabot tayo dito sa 415. Last topic kasi yan ng 415. Yes. Hindi naman necessary. Drawing lang natin dyan. Sabi ko nga, itong isang bahay na to, yan, zoom natin. Isang bahay na to, pwedeng merong wind turbine, pwedeng may PV. Depende sa'yo yun. Kung mayaman ka, yung bahay mo, lagyan mo ng PV at saka wind turbine, okay. Lagyan mo rin ng bahay. Hindi, syempre lalagyan ko sa tapos medyo mas maliit yung scale niya. Syempre naman, so more or less, yun yun. Dito, pinapakita lang natin na yung isang system, pwede ka na mag-charge ng kotse, pwede na rin yung mga bahay mo may mga PV sa wind turbine sa storage. Hindi necessarily kapalat yun. Pwede kahit sa isa lang. Kaya nga ang tawag sa kanya is decentralized. Kasi kung makikita nyo dito, ito yung transmission system natin na umaasa sa generation dito.
Ngayon, pwede mong putulin tong part na to, buhay pa rin tong commercial establishment saka residential. Bakit buhay pa rin siya? Dahil meron silang renewable energy sa sarili. May sarili silang power plant. Kaya ang tawag natin doon decentralized. Pinagsama-sama lang natin sila para makatulong sila sa iba. So yun yung tinatawag na natin network microgrids. Okay. And lastly, you need to make sure na yung mga solution natin has a sustainable energy strategy. Napaka-importante nitong aspect na to para ma-make sure mo na properly nako-conserve at na-utilize natin yung energy. So here are some tips na pwede nyo gawin para makatipid kayo ng electrical energy. So now, we have already discussed yung lahat ng power plants. In the next succeeding meeting sa Block AB, kalagitnaan ng picture, discuss natin yung mga different power plants in more, hindi natin medyo detail ng konti, pero hindi ganun pa rin natin. Next week, sa walking design sa PP, then papakita natin yung simulation niya sa kita. So yun yung target natin. After doon, diretso tayo sa type renewable. Now, if you want to have more idea sa PV or any type of renewable energy, punta lang kayo sa modules natin. Nakalagay naman dyan sa modules natin yung mga different PowerPoint presentation. Pero tatagdagan ko pa yan kasi yun nga, lalagay ko yung design. Hindi ko pa na